Okay, pag-usapan po natin itong si Representative Marcoleta. Ito yung anak ni Senator Marcoleta. Sabi niya, paano kung economic warfare ang ganti ng China sa atin? Yan ang nakakatakot, guys. Dahil dito sa pinanggagawa ni Tariela, tapos sinugindahan nitong mga senador ni na Hontiveros, itong si Soto, itong si Pangilinan, hindi nag-iisip itong mga taong ito kung ano ang posibleng mangyari sa atin. Seryoso po ito dahil sa mga pasikat nila, wala na silang pakialam kung ano ang mangyari ng relasyon ng China at yung bansang Pilipinas sa atin. Okay? So mamaya, ito yung main topic natin itong speech, privilege speech nitong si Representative Marcoleta, ipapakita ko yan mamaya. Okay? Pero unahin muna natin itong si Congressman Kiko Barzaga na gusto nilang ipasuspindi ulit. Di ba? Ganyan sila. Instead na gagawa sila ng batas na kung saan ay para naman makatulong sa taong bayan sa mga problema natin, pero ang inatupag nila si Kiko Barzaga na gusto nilang ipa-ethics complaint at isuspindi ulit. So masaya na kayo dyan, ha? Masaya na kayong i-ethics complaint niyo si Kiko Barzaga? Kasi natatamaan kayo sa mga sinasabi ni Kiko Barzaga, di ba? Ito, pag-usapan na natin itong si Tito Soto ngayon. Kawawa itong si Soto ngayon kasi may naririnig na gusto na siyang palitan as Senate President dito sa Senado. Deserve mo yan, Kiko Soto. Deserve mo yan. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, guys, paki-like, paki-share para, guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ito na po ang nangyayari sa ating bansa. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time na nanood kayo dito, ay subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. At kung nakasubscribe na kayo, updated na kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Okay? So ito. Unahin muna natin itong kay Congressman Kiko Barzaga. Okay? Ito yung kumakalat na usapin na gusto nilang ipa-ethics at ipasuspinde. Alam ko naman bakit gusto nilang ipasuspinde itong si Kiko Barzaga kasi hindi na nila matanggap ang katotohanan. Heto po, ito yung latest na banat nila kay Kiko Barzaga. Pero tingin ko from December 1 to January 30. Actually, di ko kilala itong congressman na ito Mukhang mas malala pa yung mga pinagagawa niya. Imagine mo yung namatay na colleagues namin na ginagalang namin. Di ba, nasuspende na itong si Kiko Barzaga. Ngayon, gusto nilang ipasuspende ulit. Kasi mas lalo raw lumala ang pinanggagawa ni Kiko Barzaga. Ang tanong namin, si Kiko ba ang lumala o kayo yung lumala? Kasi yung si Kiko Barzaga, lumala po ang kritisismo ni Kiko dahil sa inyo. Kasi lumala kayo, lumala alin ang kritisismo niya. Dahil ba hindi niyo matanggap ang katotohanan na sinabi ni Kiko ay gusto niyong ipasuspindi yung tao? Yung mga congressman na totoong nagsiservisyo, totoong honest sa kanilang trabaho, yun pa yung mga sinuspindi ninyo. Pero yung mga kawatan dyan sa Kongreso, yun pa yung pinupuri ninyo. Grabe, no? Ay, nako. At kaibigan nga ng father niya yun, si Congressman Akop. Walang pakialam si Kiko Barzaga yan. Wala siyang pakialam kahit kaibigan pa ng kanyang tatayan, yan si Akop. Kung merong ginawang kasalanan si Akop, freedom of speech. Si Kiko Barzaga ay nagsasabi lang kung ano ang dapat niyang sabihin. Di ba? So, kung masakit yan, sir, yan ang sabi ko sa inyo, kung masakit yan, tanggapin nyo. Di ba? Kayo, dyan,
ay ang ibig kong sabihin ba na teka muna guys ha, kasi parang gusto kong ano ito eh. Naalanganin ako sa ano sa lamesa ko eh. Teka muna. Ano ba yan? Yan. 'Di ba? Ang sa akin lang ba ay dapat marunong rin tayong tanggapin ang mga kritisismo. Totoo man yan o hindi, public figure kayo eh. 'Di ba? Kaya nga tinatawag tayo na demokrasya na bansa. 'Di ba? Kung ayaw nyong makriticize, ipagbutihin nyo ang inyong ginagawa. Kasi karapatan po ng taong bayan na i-criticize kayo kasi pinagsisweldohan kayo ng taxpayers' money. At yan po ang taong bayan. Oh. Minamalay niya at kung ano sinasabi niya. Tingin ko mas grabe itong ginawa niya. Kaya Kasi mas grabe rin ang ginagawa ng mga congressman dyan eh. Di ba? Ganun lang. ako umaasa na by tomorrow yung Committee on Ethics and even the plenary will adopt another suspension for him. And I hope na hindi lang suspension Kung ako sa inyo sir, magtrabaho kayo dyan. para mabigyan ng aral yung mga ganyang bata. Bigyang aral o kayo yung dapat, kayong mga congressman na mga corrupt dyan. Hindi ko sinabing ikaw ha. O, yung mga ipinagtanggol mo. O, susihin nyo. Nagagalit kayo kay Liviste at ni Kiko Barzaga Nagagalit sila kasi sila, ini-expose yung mga kabalastugan nila. Masakit. May posibilidad na patawan muli ng suspension si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Paliwanag ni Congressman Valeriano na talakay kahapon February 3 ng House Ethics and the Privilege Committee ang complaint laban sa batang kongresista. Kasamaan niya sa napag-usapan ng mga nagawa ni Congressman Barzaga habang siya ay suspendido ng 2 buwan. Okay, so ayan po ang nangyari ngayon kay Kiko Barzaga, okay? Okay, so punta tayo sa next topic natin, no? Ano na tayo dyan? Move on na tayo dyan kay Kiko Barzaga kasi alam naman natin na wala yung patutunguhan yung mga banat nila kay Kiko Eto, pag-usapan natin ito. Itong si Soto, no? Parang napansin ni Soto na meron ng yung mga senador gusto na siyang palitan bilang Senate President. Na medyo na siya meron na siyang nararamdaman na gusto na siyang palitan at excited po ang taong bayan dyan. Heto. Actually, I'd rather not dwell into it already. Ito stop ko muna para mas tayo dito. Ito play. Actually, I'd rather not dwell into it already. Papag-usapan yung mga. Kasi they were merely talks. Ay sinabi niya hindi siya interesado. Sambung majority namin very solid. As a matter of fact, mga Sa tingin mo very solid? Very solid sa tingin mo. Yung mga senador dyan, siyempre, nakikita nila sa mga balita. Nakikita nila sa Facebook, yung mga komento sa Facebook na ikaw ay nagmamagaling, especially sa usapin sa impeachment complaint laban kay BP Sara na binabanatan mo yung Supreme Court. Di siyempre, babasahin yan ng mga kapwa mo senador yung mga comment. Ano ba to si Soto? Nagmamagaling. Huwag kang magmamagaling dito sa Supreme Court ng mga justices dito. Siyempre nababasa nila. Sila po'y napahiya sa ginawa mo. Ang kapwa mo, senador, nahiya sila sa kanilang Senate President na kung ano-ano ang sinabi na pang noontime show lang ang kaya mo, nagmamagaling ka, nag-aasta ka na parang lawyer dyan sa usapin dyan sa Supreme Court. Nahiya sila. Sabi nila, yung taong bayan, nagrireklamo na. Sabi ng taong bayan, ano ba to si Soto? Dapat instead na
rerespetuhin natin ang judicial system, which is kasama dyan ang Supreme Court, ha? Kasi kayo, legislative kayo eh. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Namumulitika ka. You are talking basing on pamumulitika. Ang Supreme Court po, hindi yan namumulitika. They are basing on the book. O di anong sabi ng mga kapwa mo senador dyan? Duda ako dyan. Gusto na ito patalsikin bilang Senate President. Mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka mapasama ko yan. Kumpirmado ang umuugong na pagtatangkang palitan sa pwesto si Senate Totoong umuugong ha, napalitan ka na. President Vicente Tito Soto III nanggaling umano mismo kay Senator Loren Legarda na inalok siya ng minority na maging Senate leader. Ayon kay SP Soto, kumpiyansa at tiwala naman siya na mananatili siyang pinuno ng mataas na kapulungan. Tapos confident ka pa na mananatili kang pinuno? Confident ka talaga ha na mananatili ka. Paano ka mananatili? Bobo ka. Lagi kang namumulitika. Ng Kongreso. Gayunman, ayaw nang isawalat pa ni Senator Sa totoo lang, nakakahiya ka at yung taong bayan, nasusuka na sa iyo sa totoo lang. Soto kung sino ang nasa likod ng planong palitan siya sa pwesto. Buong senador siguro, mga senador siguro, gusto ka ng palitan. Alam mo, pinagtawanan ka na ngayon ni Chis Escudero. Pinagtawanan ka na ngayon ni Marcoleta. Lahat ng mga lawyers dyan, sina Senator Cayetano, pinagtawanan ka ngayon kasi imagine, hindi lawyer, pang noon-time show lang yung kaya mo, tapos ay nako, ewan ko na lang itong taong to, nagmamagaling. Ito. Panoorin rin natin itong Representative Marcoleta, itong anak ni Senador Marcoleta, na nababalaka po siya. Kung paano kung ang China, economic warfare na po ang igaganti nila sa atin. Okay? Sa mga keyboard warriors dyan, yung mga mahilig na kumampi sa mga sinasabi ni Erwin Tulfo, alis kayo dito. Kamo yung mga keyboard warriors dyan. Ha? Yung mga keyboard ninyo, yung mga graphics card ninyo, yung computer ninyo, galing yan sa China. Tapos ang hilas ninyo, nasasabihin ninyo na dapat alisin na yung ambasador sa China, ganun, ganyan. Hindi ba alam ang pinagsasabi nyo kung ano ang epekto ng mga pinagsasabi ninyo kung ang igaganti ng China ay economic warfare? Patay tayong lahat dito sa Pilipinas. O eto, pakinggan natin itong si Representative Marcoleta para matauhan itong mga bobo na mga congressman at mga senador. Ito, play. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin? Hindi namin kayo kailangan. Imagine that one. Lumayas kayo dito. Sasabihin natin ng China, lumayas kayo dito. Anong sasabihin ng China? Hindi na tayo mag-invest dyan sa Pilipinas. Kunin na natin lahat ng mga natin. Kung sasabihin ng presidente ng China, stop all the negotiation ng mga businesses dyan sa Pilipinas, patay tayong lahat dito. Lahat ng mga produkto natin, China. Lahat siguro ng mga sapatos nyo, mga suot niyo, China yan lahat. Lahat siguro ng mga microphone nyo dyan, sa mga vloggers dyan, China. So wag kayong pahilas-hilas dyan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami. And we will pull out all our investments here in this country. Correct. Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Correct. Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Tama. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Tunuhin ng maganda ang ating bansa para pag tumunog, maganda ang tunog. Yun lang po. Hindi po ako nagpapagag order po dito.
Gusto ko ipalabas kung anong ginagawa ng China sa atin. Pero ipalabas ng maayos na hindi tayo nagsisigawan, hindi tayo nagtatapang-tapangan. Baka mas malaki yan sa atin na nagtatapang-tapangan tayo. Iparinig ang busis natin na tama na maiintindihan nila. At least proud pa rin ako na meron pa rin mga congressman na matino yung utak sa usapin ng China. Nasabi na igag natin si Chariela. Commodore Jane Chariela. Commodore Tariela. Ang sinasabi ko po ay mag-coordinate sa ating foreign affairs. Kasi iba yung foreign affairs, may kurso po yan eh. May examine yan para maiplasta mo yung mga ibig mong sabihin. At hindi tayo magantihan. Madam Speaker, hindi lang naman ito na panahon na inilalabas natin yung mga nangyayari sa West Philippine Sea. Last 19th Congress, marami na rin lumabas. Sa katunayan, isa ako sa nag-propose na palakihin ang ating runway at pagandahin ang ating base sa Spratlys. Pinuntahan ko pa doon. Ang sinasabi ko lang, hindi tayo magantihan dahil iba po yung bansa nila sa ating bansa. Bansa natin, may demokrasya tayo. Kaya natin magsalita kung anong gusto nating salita. Sa kanila iba, komunista yun na bansa. Ang kanilang presidente ay simbolo po yan ng 1.4 billion na tao. Tayo, pwede tayo magsalita. Ngayong araw lang, may impeachment natin sa ating presidente. Sa kanila, iba yun ang kanilang pananaw. Ano ba ang direksyon ng bansa natin? Last week lang, binigyan natin ng visa-free sa ating bansa. Ang bansang China magpunta rito. Pupunta ba sila dito na kung ano-ano na naman ang pinagsasabi ng mga opisyal natin? Gusto ko lang. Ako po'y gumigitara. Gumigitara po ako at gusto kong maganda yung tugtog ng aking gitara. Tunuhin ng maganda ang ating bansa para pag tumunog, maganda ang tunog. Yun lang po. Hindi po ako nagpapagag order po dito. Gusto ko ipalabas kung anong ginagawa ng China sa atin. Pero ipalabas ng maayos na hindi tayo nagsisigawan. Hindi tayo nagtatapang-tapangan. Baka mas malaki yan sa atin na nagtatapang-tapangan tayo. Iparinig ang busis natin na tama na maiintindihan nila ang ating sinasabi. Majority Leader. Madam Speaker. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Marcoleta for his interpellation. The Honorable Marcoleta is recognized for his interpellation. Madam Speaker, may I be allowed to propound a few questions to the distinguished minority leader? Yes, you may. The Honorable Libanan. Of course, Madam Speaker, sorry. First of all, I express the same sentiment being expressed by our distinguished minority leader that in assessing our sovereignty and territory, we should be able to consider the primacy of dialogue and diplomacy. Naniniwala po ako na kailangan pa rin ang pagiging mahinahon habang ating pinaglalaban ang ating teritoryo. Lalong-lalo na kung ang isang kausap natin na isa ring soberenyang bansa ay malakas, makapangyarihan in terms of military and economic might, tayo ay dihado. Naintindihan ko ang pananaw ng ating minority leader na kailangan ng dialogo at hindi isang maanghang na exchanges o pananalita upang maiparating natin ang ating mensahe sa ating karatig bansa. At
kung maaari lang magtanong sa ating minority leader, would you know po, distinguished minority leader, who is allowing or who is giving the blessing for Commodore Tariela to go around schools and universities and conduct such presentations to the Philippine studentry? May alam po ba kayo, Ginoong Minority Leader? Madam Speaker, bago siya magtanong, inaalaw po siya na gumamit po ng aking oras, kaya sasagutin ko po siya. Una po ay, hindi ko po alam kung sino ang nag-aalaw sa kanya na umikot. Sabi ko naman, may academic freedom tayo. Hindi naman pinagbabawalan natin siya umikot. Ang sinasabi lang natin na professional ang handling doon. Maging tama yung maging seryoso, huwag dagdagan ng mga pwede nilang maging personal na response. Yun ang pinipersonal na nila tayo kasi pag nagcaricature tayo, para bang sa law, nag-argue ka, pag pinersonal mo yung tao, tawag dyan, argumentum ad hominem, pinipersonal mo na eh. Bawal yan sa husgado. On the level dapat ang ating usapan dito. Kaya sa tanong niyo po kanina, hindi ko po alam kung sinong nagpapaikot at kaya nga lang ako tumayo, hindi dahil sa pag-iikot, baka lang pwede ma-fine-tune ang kanyang ginagawa para hindi maka-agitate sa ating malaking bansang kapitbahay. Kasi, kumbaga, masyado nang mainit itong usapin na to. Tama po kayo, Ginoong Minority Leader. At dahil nga po hindi na pinapayagang magkaroon ng escalation ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay sinabi ng DFA na itong persona non grata should be the last resort dahil hindi sila naniniwala na ito ang dapat gawing bala laban sa ambassador ng China. At during the interpellation, during the budget hearings po, sinabi po ng DFA, the tensions in the West Philippine Sea is not the sum total of our relationship with China, sabi po nila. And in fact, the trade relations between the two countries remain to be robust. At meron pa rin pong ugnayan between interparliamentary relations. Sa katunayan, tayo nga po ay tayo po ang ASEAN Chair ngayong taon na to. Kung hindi po natin gagamitin ng diplomasya para itaguyod ang ating posisyon, wala na po akong ibang alam na pamamaraan. Correct. Lalong-lalo na po, ang ating kinakalaban ay isang economic and military superpower. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin, hindi namin kayo kailangan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami. And we will pull out all our investments here in this country. Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Correct. At sinabi lang, hindi na kami mag-aangkat ng inyong mga produkto.
ano po kaya ang mangyayari sa atin, Ginoong Speaker, Distinguished Minority Leader? Madam Speaker. Yeah, actually, totoo yan. Delikado yan kapag yan ang gagawin ng China sa atin kasi nasobrahan na tayo dito sa mga pamumulitikan ng Pilipinas. Good luck sa atin. Speaker, yun nga ang isa ring problema natin. Marami tayong OFWs na nandun po sa bansang China at mga bilateral trade agreements natin. Kaya kailangan kalkulado po ang response natin sa ating foreign affairs at sa ating diplomatic strategy. At para sa kaalaman po ng lahat, sabi ko, ako po ay tutulong sa depensa ng ating bansa kung kinakailangan. Sa katunayan po, sa distrito po ni Congressman Sheen Gonzales na aking distrito rin po, ay inimbitahan namin ang Philippine Coast Guard para doon ang Regional Training Center. At ngayon po ay nag-organize po kami ng Coast Guard Auxiliary. Pero habang naghahanda kami, kung ano ang mandato ng ating Pangulo, ay gawin nating mahinahon ito. Kasi alam naman natin ang bunga ng mga konflikto. Kahit saan tayo mapunta, ay dapat napag-aralan ng maayos. Yun lang po. Oh, thank you very much, Mr. Speaker. And to end my interpellation, I still convey my continued support sa ating distinguished minority leader. Ito po ay kanyang pribilehyo na ipahayag ang kanyang nararamdaman by virtue of a privileged speech. At siya po, katulad natin, ay isang makabayan din. Hindi ko mo siya hindi nagiging padalos-dalos sa panalita, hindi ibig sabihin siya ay hindi makabayan. Iniisip niya rin po ang kapakanan ng ating mga Pilipino, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi ang mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa at ang mga Pilipino na nakikipagkalakal sa ating mga ASEAN neighbors. At gusto ko rin pong sabihin, ang ating bansa ay patuloy na nagpapahayag ng independent foreign policy. At ang gusto ng ating Pangulo na tayo bilang bansa ay friends to all, but enemies to none. Yun lang po. Maraming salamat po. Madam So, ayan narinig natin yung sinabi ni Representative Marcoleta na ito ay usaping diplomasya. At dahil lang sa pasikat natin sa ilan nating mga senador, tapos itong si Tariela, damay ang lahat. Di ba? Pwede kasing gawin ng China yan. Wala tayong control dyan sa economic warfare na yan kung gagawin nila yan. Dapat inisip yan ni Tariela. Dapat inisip yan ni Kiko, ni Soto, ni Hontiveros. Itong mga taong to, sarili lang nila ang kanilang iniisip. Pasikat ba? Pasikat. Hindi na iniisip ang taong bayan na ano ang epekto natin dyan. Dahil sa init ng away ng South China Sea, West Philippine Sea, kung ano man yan, putang inang yan, damay ang lahat. Diba? So, mag-comment kayo, mag-react po kayo. Ano masasabi nyo dito? No? What is your opinion about this issue? Ibabasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. At mag-subscribe na rin kayo sa mga bago pa lang dito para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.